Hello Sir Paul. Tawagin niyo na lang po akong Edgardo. Nangyari po itong ibabahagi ko sa inyo noong ako'y tindero pa ng karne sa amin. Siya nga pala, taga Malabon po pala ako. Matagal na po nangyari ang mga karanasan ko na ito. 1990s pa po. Medyo may edad na rin kasi ako sa ngayon. Hindi ko na patatagalin pa. Simulan na po natin. Masasabi kong ang pagtitinda ng karne sa palengke ay siyang malaking tulong po sa akin, lalong-lalo na sa pamilya ko. Heto ang nag-ahon sa amin sa hirap. Nagpapakain, nagsosuporta sa pangarap naming lahat. Kaya naman sa halos araw-araw na biyaya po ng Diyos ay talagang nagsusumikap ako sa pagtitinda sa palengke. Isang hapon po noon, malapit na po ako matapos sa pagtitinda nito. Naglilista na ako ng kita, nagtitingin ng mga inventaryo. Nang maya-maya, may lumapit na isang matandang lalaki. Nagtingin-tingin sa mga natitira kong karne. Magkano rito? 120 ho kilo. Dito. 140 ho. Dito naman. 150 ho. Dito. 110 ho. Sa totoo lang, medyo nakulitan ako doon sa lalaking yun. Kasi ang tanong, sunod-sunod pa, tapos parang apurang-apura pa. Siyempre pag closing time na, pagod na yan tapos masakit na rin ang ulo tapos susundan ka ng mga ganong tanong. Talagang nakakainit ng ulo. Wala naman sanang problema kaso yung dating ng pagtatanong niya, alam mo yung nakakarindi. Ganon. Hanggang sa maya-maya, nagulat na lamang ako. Sige, timbangin mo lahat. Bibilin ko. Ano? Tama ho bang pagkakarinig ko? Bakit? Bingi ka ba? Eto, may pera ako. Nalula ako sa perang hawak niya. Libuhin na ang kakapal. Agad-agad ay tinimbang ko ang lahat ng mga natitirang karne. Umabot pa nga ito sa 8,000 na siyempre noong mga panahon na iyon malaki-laking halaga pa. Kahit naman ngayon, di ba? Medyo marami ang nabili niya kasi marami pa talaga akong tira noon. Nung araw kasi na yun medyo malas at ganoon naman talaga. Minsan swerte, minsan malas. Pero mukhang swerte ang araw na iyon dahil may pumakyaw ng natitira kong mga karne. Mabilis kong naibalot ang lahat. Nabayaran niya ako. Nagbigay pa nga ng tip Salamat po sir Ni hindi man lang lumingon ng lalaki. Deadma lang. Pero ako, wala na akong pakialam. Ang importante, naubos yung paninda ko. Kumita pa ako ng malaki. Mabilis ako naglinis ng pwesto ko. Naghanda sa pag-uwi. Mabilis ako nakaalis ng palengke. Tuwang-tuwa ako naglalakad noon. Hanggang sa maya-maya. Sa mga taga-Malabon dyan, alam niyo naman siguro na yung tabi po ng palengke, malaking ilog po yan at doon din kasi yung daan ko pa uwi. Ngunit nagtaka na lamang ako dahil habang naglalakad ako, bigla akong nakarinig ng kakaibang tunog. May umuungol, may parang ngumangasab. Basta may kakaiba akong naririnig doon. Nakuha nun yung atensyon ko at sa hindi ko malamang dahilan, dinala ko ng mga paa ko patungo doon sa tunog na naririnig ko at laking gulat ko na lamang nang makakita ako ng isang pamilyar na tao. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yung customer ko, yung kani-kanina lang, yung bumili ng mga karneng natira ko. At alam niyo ba kung anong nakita ko noon? Yung mga karneng binili niya sa akin, kinain niya. Kinain niya ng hilaw. Halos masuko pa ako kung papaano niya kinakain yung mga karne. Nakakadiri, nakakasuka. Nakita ko nga rin na parang nagbago yung itsura niya. Nakakatakot. Hindi siya normal. Dahan-dahan akong umalis. Natatakot ako na baka kapag nakita niya ako naman yung kainin niya. Hindi ako pwedeng magkamali.
Hindi normal na nilalang yung customer ko na iyon. Mabilis akong umalis at sa awa naman ng Diyos, hindi niya ako napansin. Hindi ko malaman kung ano ang trip ng lalaking yon, kung anong gusto niya, kung bakit niya ginagawa yon. Pero ang malaking hinala ko, baka isa siyang aswang. Heto pong sunod kong karanasan. Noong araw po na iyon, normal na araw lang naman sa pagtitinda sa palengke. Hanggang sa maya-maya, biglang may matandang babaeng tumitingin sa mga tinda ko. "Otoy, pagbilan mo nga ako, 1 kilo niyan." Sige po manang, 120 ho. O heto. Inabutan ako ng matanda ng dahon. "Manang naman, dahon ho ito." "Pera yan, tanggapin mo." "Manang, dahon ho ito eh." "Pera yan sabi." "Manang." Ngunit natigilan na lang po ako nang makita itong parabang natatakot. Nakatingin ito sa kwintas ko. San Benito kasi ang kwintas na iyon. Ginto ito at benditado. Pwisit. Matapos nun umalis na rin yung matanda. Hindi niya nakinuha pa yung dahon, lalo na yung binili niyang karne, kasi hindi ko inaabot sa kanya yon hanggat hindi siya nagbabayad. Hanggang sa maya-maya, nakita kong nagpunta siya doon sa may kabila. Nakita kong bumili siya at nakita kong inabutan niya ng dahon yung tinderang kakilala ko. Yung tinderang kakilala ko naman, para bang natulala. Inabot niya yung dahon tapos binigay yung karne. Ano ka kung nangyayari? Nakita ko naman yung matanda. Ngumingiti ito. Hanggang sa maya-maya, napagtanto ko na yung matanda, budol ata, manloloko. "Hoy! Anong ginagawa mo? Pare! Budol yan!" Pagkasigaw kong yun, nagtinginan ang lahat sa akin ng tao. Yung mga tindero, yung mga customer, lalong-lalo na yung matanda. Sa pagsigaw ko naman, natauhan yung kumpare ko. Nagkatitigan sila ng matanda. Yung kinuha niyang dahon, yung karne. At sa mga sandaling yon, yung matanda naman po, dali-daling tumakbo. Katakataka nga kasi yung matanda, kukuba-kuba ito, uugod-ugod. Pero noong nagkabistuhan, napakabilis niyang makaalis. Sinubukan naming hanapin at habulin yung matanda. Kaso, wala nang nakakita sa kanya. Natakot ang lahat. Kinilabutan. Todo pasalamat naman sila sa akin. Kasi, nung araw na yon, marami na palang nabiktima yung matanda. Bumibili ng karne, tapos dahon yung ipambabayad. Katakot-takot talaga ang taktika niya. Basta ako, sinabi ko lang sa kanila, meron akong proteksyon. Yun ay ang San Benito ko na benditado. Heto pong huli kong karanasan. Nagkaroon ng problema sa supplier ko noon. Basta nagkaroon sila ng problema. Dahil doon, naghanap ako ng bagong makukuhanan ng karne. Napadpad naman ako sa may nabotas. Meron kasi akong kakilala na yun din po ang nareto niya sa akin. Kasi kagaya ko, nahihirapan din siya makakuha ng supply noon. So heto na nga, nagkasundo kami sa unang transaksyon. Nakabili na ako ng karne at na-deliver na nga. Umagang-umaga, meron na ako kaagad customer noon. Kalalapag ko pa nga lang ng mga nabili kong supply doon sa bago kong supplier. Isa itong matandang lalaki. "Tatang, pili na ho kayo. Buena mano, bibigyan ko ho kayo ng discount." Hindi makangiti yung matanda. Takanta-taka nga ako eh. Kakaiba kasi ang kinikilos ng matanda. Inaamoy-amoy niya pa yung karne. "Huwag ho kayo mag-alala, manong. Sariwang-sariwa ho yan, kakakatay lang." "Sigurado ka, iyo?" "Oo, sigurado ako." "Papaano kung sabihin ko sa iyo na karne ito ng tao?" "Manong naman,
Huwag naman ho kayo nagpapatawa. Ngunit nagtaka na lamang ako nang bigla pong may kinuha sa bayong yung matanda. At paglabas ng kamay niya, may hawak-hawak na po siyang kalamansi. Pairamin mo ako ng kutsilyo. Inabot ko sa kanya yon. Pagkatapos ay hiniwa niya po ang kalamansi at walang ano-ano, pinatak sa mga karne ko. Nagalit pa nga ako pero natigil ako sa pagsasalita nang biglang gumalaw-galaw yung mga karne. Takang-taka ako noon, miski nga yung mga katabi kong nagbebenta, napatingin din. Hanggang sa maya-maya, nagbago ang karne. Mula sa karne ng baboy, naging karne ng tao. Aswang ang nagbenta sa'yo. Itapon mo na yan. Nagkaroon ng investigasyon sa pulis. Sinabi ko naman kung ano ang nangyari. Sinamahan pa nga kami doon sa pinagbilhan ko na supplier. Pero sa pagkakataon na iyon, wala na sila doon. Ang tanging natira na lang ay ang mga bangkay na ibibenta sana nila. Naging wanted po yung mga tao na iyon. Pero hanggang sa mga puntong ito, hindi na po sila nahuli pa. Hanggang sa mga puntong ito, hindi pa rin ako makapaniwala na isang beses, muntik na akong makapagbenta ng karne ng tao. Napakalaki ng nailugi ko noon.